Magkakasamang naglalaro ang ina at ang kanyang mga anak nang marinig nilang bumukas ang pinto at agad na pumila. Inilahad nila ang kanilang mga kamay, naghihintay na suriin ng kanilang ama. Matapos matukoy na hindi nilalabag ng kanyang dalawang anak ang kanyang mga alituntunin, agad niyang binigyan sila ng 2 avocado ice cream cone bilang pabuya. Ngunit ang nanay na katabi niya ay hindi mapakali at patuloy na nanginginig. Lena, hindi ka dapat umiyak sa harap ng mga bata, lumabag ka sa mga patakaran. Susunod na parusa sa paglabag sa mga patakaran. Ang mag-ina ay tila naging mga alagang hayop na ikinulong ng lalaki. Ngunit noong gabing iyon, nakahanap si Lena ng pagkakataong makatakas. Nataranta siya at mabilis na tumakbo sa malalim na kagubatan hanggang sa hindi sinasadyang madapa siya at mahulog. Sa wakas ay nakita ni Lena ang isang sasakyan na dumaan. Mabilis na tumayo si Lena at tumakbo papunta doon para humingi ng tulong. Tumigil ka. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Lena sa ambulansya. Tumakas din kasama niya ang kanyang anak na babae. Mukhang naintindihan ng dalaga ang sitwasyong nasa harapan niya. Mahinahon niyang sinabi ang pangalan at blood type ng kanyang ina, at sinabing iyon ang madalas na sinasabi ng kanyang ina. Ngunit biglang bumilis muli ang tibok ng puso ni Lena. Kahit sumigaw ang nurse ay hindi pa rin siya nagre-react. Nang makita iyon, bumulong ang anak sa tenga ng kanyang ina. Lagi akong nasa tabi mo mama. Parang sumpa ang pangungusap na ito, dahilan para magising kaagad si Lena. Mabilis na dumating ang ambulansya sa ospital. Matapos dalhin si Lena sa emergency room, nag-iisa ang anak na babae sa lobby ng ospital. Si Nurse Lucy ay inayos na pansamantalang mag-alaga sa kanya. Ngunit nang makita niya ang nurse sa unang pagkakataon, ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Ito ay isang mahigpit na aksyon, malalim na nakaukit sa kanyang utak. Dinala ni Lucy ang babae sa break room at binilhan siya ng mainit na sweater. Habang nag-uusap, nalaman ni Lucy na Hana ang pangalan ng babae. Ngayon lang, naaksidente sa trapiko ang kanyang ina na si Lena. Nakatakas man ang driver, hindi inakala ng dalaga na siya ay nagkamali, dahil bago dumating ang ambulansya ay palaging inaalagaan ng taong iyon ang kanyang ina. Bukod dito, ang aksidenteng ito ay hindi kasalanan ng taong iyon, dahil ang kanyang ina ay kadalasang napaka-clumsy, at mayroon pang ang mga bagay na kailangang gawin ng kanyang ina. Dahil sa mga salitang ito ay naghinala si Lucy. Hindi kaya ang kanyang ina ay isang baliw na alkoholik. Ngunit umiling si Hana at sinabing ang kanyang ina ay karaniwang umiinom lamang ng tubig, at kailangang uminom ng 1.5 litro ayon sa mga regulasyon. Ang pahayag na ito ay nagpaunawa kay Lucy na maaaring may mga problema ang kanilang pamilya. Agad niyang tinanong ang dalaga kung kailangan niya ng tulong. Ngunit muling umiling si Hana, sinabing ang kanilang pamilya ay may sariling mga patakaran. Higit pa rito, ang mga patakarang iyon ay mahalaga. Kaya lang minsan, nakakalimutan ng kanyang ina na sundin ang mga alituntunin at kailangan niya itong paalalahanan. Hindi makapaniwala si Lucy na ang mga salitang ito ay nanggaling sa bibig ng isang batang babae. Ngunit ang sumunod na salita ng dalaga ang nagpagapang sa balat ni Lucy. Sinabi ng batang babae na gustong patayin ng kanyang ina ang kanyang ama. Nagmadali si Lucy upang hanapin ang pulis na si Aida na namamahala sa insidenteng ito, at sinabi sa kanya ang sinabi ni Hana. Ngunit bago dumating ang mga emergency psychological services, hindi nakontak ni Aida si Hana. Maipapayo lang niya kay Lucy na mabilis na itanong ang kanilang tiyan. Bumalik si Lucy sa break room, nakakita ng isang set ng mga Crayola at drawing paper, at hinikayat si Hana na magsabi ng higit pa tungkol sa kanilang pamilya. Ang trick na ito ay talagang epektibo. Pagkatapos gumuhit ng ilang maliliit na tao, sinabi ni Hana kay Lucy, na nasa bahay pa rin, na naglilinis ng mga mantsa ng dugo. Ang mga mahinahong salita tulad ng mga mantsa ng dugo sa bahay ay isang normal na bagay. Nagmamadaling hiningi ni Lucy ang address ng bahay ni Hana, para madala niya rito ang kanyang nakababatang kapatid. Pero bago pa man siya matapos magsalita ay tumanggi agad si Hana. Pagkatapos ay gumuhit siya ng 2 madilim na bintana. Sumunod, nagpatuloy si Hana sa paglalarawan. Mula noon ay nalaman ni Lucy na ang mga bintana ng kanilang bahay ay selyado, ganap na hindi makita ang labas. Napakasikip ng silid kaya kailangan ng circulator para makakuha ng oxygen. Ang pagkain araw-araw ay gatas at oatmeal lamang. At ang ina ay walang kahit na gatas. Sa oras na ito, sa wakas ay nakumpirma ni Lucy na ang mag-ina ay nakakulong. Sinubukan niyang tanungin ang tirahan ng dalaga. Ngunit malamig na sinabi ni Hana ang isang pangungusap. I can't say it, hindi naman tayo mahahanap.
Napagtanto ni Lucy na ang pagiging komplikado ng bagay na ito ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Sa kabutihang palad, nagamot kaagad si Lena. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, may nangyari. Si Lena ay nagsimulang hindi tumanggap ng mga pagsasali ng dugo. Ibig sabihin, mali ang natanggap nilang impormasyon tungkol sa blood type ni Lena. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ng doktor kay Aida ang sitwasyon. Mali daw ang blood type ni Hana. Hindi rin nila alam kung makakaligtas si Lena, at nakonsensya dahil hindi muna nila kinumpirma ang blood type niya. Hindi maintindihan ni Aida kung bakit kailangang magsinungaling si Hana. Sa sandaling ito, dumating ang psychiatrist. Nagplano si Aida na sumama sa kanya para makita si Hana, para magtanong. Ngunit nang makita niya ang mga ito, ang unang naging reaksyon ni Hana ay ang pag-abot ng kanyang kamay. Hindi maintindihan ni Aida ang ibig sabihin ng dalaga. Agad na ipinaliwanag ni Hana na kung ganoon nga ang kaso, makatitiyak siyang wala siyang itinatago na anumang bagay na makakasakit sa sarili o sa iba. Isa pa, ito ang tuntunin ng kanyang ama. Kaya naman, nagtaas din ng kamay si Aida para ipakita ang pagiging palakaibigan. Ngunit tinawag siya ni Lucy sa tabi niya, sinabing may nakababatang kapatid pa si Hana sa bahay. Ang bahay na iyon ay parang bilangguan na walang bintana, walang ventilasyon, dugo, at kahit na mga panuntunan. Ngunit pagkatapos iulat ang maling uri ng dugo, nagdududa si Aida kung nagsisinungaling si Hana. Sa oras ito, sa bahay ng batang babae, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay naglilinis ng mga mantsa ng dugo. Ang lahat ng mga aksyon ay napakahusay. Sa kasunod na sulok, may humihingal din na lalaki na nakahiga. Nahanap ni Aida si Hana, sinusubukang kausapin ito sa malapit na tono. Sumunod, mula sa mga salita ni Hana, nalaman niya na hindi sila kailanman nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang isang masayang pamilya ay hindi nangangailangan ng iba. Mananatili sa bahay ang ina at tuturuan siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. At ang aking nakababatang kapatid ay nasa bahay na walang bintana. Ngunit nang tanungin ni Aida kung ano ang nangyari bago ang aksidente, lumingon si Hana at hindi na nagsalita pa. Nagpatuloy sila sa pagtatanong kung sinaktan sila ng kanilang ama. Diretsong humiga si Hana sa mesa, saka pumikit. Nang makita iyon ay napatigil na lamang sila sa pagtatanong. Kailangan nila ng panahon para pakawalan ni Hana ang kanyang pagtanggi. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Aida. Ang kalaban ay si Buling ng criminal team. Ang insidenteng ito ay may kaugnayan din sa isa pang kaso. Kalahating oras ang nakalipas, nakita ni Buling ang kasong ito sa system. Nang makita niya ang pangalan ni Lena, pisikal na paglalarawan, at hinala siyang nakakulong, sumugod siya. Dali-dali niyang tinawagan ang isang matandang mag-asawa, sinabi na marahil ang kanilang anak na babae, na nawawala sa loob ng 13 taon, ay natagpuan, marahil sa ospital, ngunit hindi makumpirma sa ngayon. Pero bago pa siya matapos magsalita ay binabana ng kabilang partido ang tawag. Hindi nila inaasahan na buhay pa ang kanilang anak. Tuwang-tuwa ang mag-asawang naghintay ng 13 taon. Hindi na sila makapaghintay at agad na pumunta sa ospital. Ngunit luma na ang sasakyan kaya napakabagal nito sa pagtakbo. Tumakbo din si Buling sa ospital. Ngunit matapos makita si Lena na nakoma, ang lalaki ay tulala. May pagdududa din sa mukha ng babae. Bagamat ang babaeng nasa harapan nila ay blonde din ang buhok at kapareho ng peklat sa braso ang anak ni Lena, alam na nila nang makita nilang hindi nila ito anak na si Lena. Hindi si Lena yon, sino siya? Mangyaring huminahon. Hindi ko yan anak, puno ng pag-asa ngayon ay bigo, ang tao ay ganap na wasak. Sa kabutihang palad, dumating si Buling sa tamang oras upang pakalmayin siya. Pero nang aalis na siya ay nakasalubong niya si Hana. The moment he saw Hana, biglang lumuhad ang lalaki sa lupa. Kamukang kamukha ni Hana si Lena noong bata pa siya. Ang sitwasyong ito ay nagdulot din ng pagkatulala sa lahat. Malinaw, si Hana ay apo ni Adams at ng kanyang asawa. Kaya ang babaeng na comatose na tinatawag ni Hana na ina ay ang kanilang anak. Ngayon ang DNA testing lang ang makapagbibigay linaw sa katotohanan. Ngunit kapag kinukuha ang DNA ni Hana, kailangan ng pag-aproba mula sa Department of Children's Protection. Ang inspection ay tumatagal ng 8 oras. Nang marinig iyon ni Buling, agad siyang nakaramdam ng hindi komportable. Sa loob ng 13 taon, ang kasong ito ay naging tinik sa aking puso, na laging nagpapahirap sa akin.
Hindi na niya hinintay ang resulta, kaya nang walang tao, dumiretso siya sa kwarto para tanungin ang walang malay na si Lena. Tinanong niya kung sino talaga siya. Nag-react na naman talaga si Lena. Ang tinig ng kanyang asawa ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, na hinihimok siyang sagutin ang tanong. Agad na nagising si Lena. Itinaya niya ang kanyang buhay at inilabas ang oxygen machine. Panay ang babala ng boses ng asawa sa kanya na kung maglakas loob siyang sumigaw ng malakas, kitilin niya ang kanyang buhay. Kung hindi niya susundin ang kanyang mga patakaran, mawawalan din siya ng buhay. Sa wakas, pagkatapos ng nakakatakot na pakikibaka, itinaas ni Lena ang kanyang mukha. Ang pangalan ko ay Lena. Pagkatapos magsalita, nahimatay ulit siya. Dahil sa sagot na ito, medyo nasiraan ng loob si Bulin. Dahil hindi siya naniwala, makakahanap lang siya ng psychiatrist, umaasang mabilis na makuha ang DNA ni Hana, ngunit natuto siya ng nakakakilabot na balita. Sinabi ni Hana na minsan ay nakilala niya ang kanyang lolo Adams. Kinaumagahan, nang bisitahin nila si Hana, maagap niyang tinanong kung nandito ang kanyang lolo. Sinong lolo? Lolo kahapon. Siya ang ama ng aking ina. Pagkatapos, sinabi ng batang babae na naglalakbay sila ng kanyang ina kasama ang kanyang lolo. Noong panahong iyon, minsan na silang nagkita. Sikreto din ito sa pagitan ni nanay at tita. Nang matapos magsalita, ipinikit ni Hana ang kanyang mga mata, na puno ang kanyang isipan ng init ng pakikipaglaro sa hardin kasama ang kanyang lolo. Ngunit naniniwala ang mga psychologist na may mga pagkakataon na ang mga tao ay babaluktutin ang bahagi ng katotohanan dahil sa sugat sa kanilang puso upang magkasya sa kanilang mga damdamin at nakaraan. Kaya naman, hindi niya matiyak kung totoo o ilusyon ang sinabi ni Hana. Nangangahulugan din ito na baka nakilala niya talaga ang kanyang lolo. Agad na hinanap ni Bulin si Adams, sinabihan si Hana na aminin na siya ang kanyang lolo. Tapos, tinanong niya ulit siya kung nakilala na niya si Hana. Naunawaan kaagad ni Adams ang iniisip ni Bulin si Hana. Naunawaan kaagad ni Adams ang iniisip ni Bulin. Iniisip ko na inagaw niya ang anak ko. Galit na galit ito sa kanya. Itinulak niya si Bulin pababa, saka galit na umalis. Nagkamalay si Bulin at naisip niyang nabaliw na siya. Sa kabutihang palad, mabilis kaming nakatanggap ng pag-aproba mula sa Department of Children's Protection. Kinuha nila ang sample ni Hana para sa pagsubok. Binigyan ni Nurse Lucy ang dalaga ng isang pares ng salamin. Si Hana ay nakatira sa isang lihim na silid sa buong taon na walang ilaw, kaya natatakot siya sa maliwanag na liwanag. Si Hana ay unti-unting nakikibagay sa mga bagay sa labas. Sumunod, sinabi ni Lucy kay Hana na malapit na siyang umalis dito at pumunta sa isang ospital na dalubhasa sa psikolohiya upang mabuhay. Hindi man lang tumanggi si Hana, pinakiusapan lang niya ang kanyang ina bago umalis dito. Ngunit pagdating sa tabi ng higaan ng kanyang ina, nang hindi pinansinsi, may ipinasok siya sa kamay ni Lena. Pagkatapos nito, sumandal siya sa tainga ng kanyang ina at sinabi ang isang pangungusap, "Laging kasama natin si tatay." Pagkatapos noon ay hindi na nagpakita ng ekspresyon ang dalaga at umalis na. Hinihintay na magsara ang pinto, muling ininulat ni Lena ang kanyang mga mata. Ngayon lang siya nagpanggap na tulog. Ang inilagay ni Hana sa kanyang kamay ay isang piraso ng basag na salamin. Parang banta at banta ang pahayag na ngayon lang. Hindi kumibo si Lena, nagmamadaling kinuha ang piraso ng salamin. Hindi nagtagal, lumapit muli si Bulin sa kanya. Inaasahan pa rin niyang maririnig ang katotohanan mula sa sariling bibig ni Lena. Pero kahit anong itanong ni Bulin, hindi siya sumagot. Hanggang sa inilabas niya ang litrato ng totoong Lena ay may bahagyang reaksyon sa mukha nito. Sinabi ni Bulin na si Lena ay masigasig, matalino, mapagmahal. Siya ay likas na may magandang kinabukasan. Ngunit isang gabi 13 taon na ang nakalilipas, bigla siyang nawala ng walang bakas. Sa oras na iyon, sinisiyasat nila ang lahat ng mga taong kasangkot, ngunit walang mahanap na anumang mga pahiwatig, at walang mahanap na anumang balita tungkol kay Lena. Sa loob ng 13 taon, laging miserable ang mga magulang ni Lena. Sa ngayon, naghihintay sila doon, nananabik sa balita ng kanilang anak na babae. Nakiusap si Bulin sa kanya na tulungan sila. Medyo napailing ang babae sa kama. Pero nang may sasabihin na sana siya tungkol sa isang lalaki, biglang naging sobrang excited ang mood niya, tapos nahimatay na naman siya. At nanatili roon si Bulin na naghihintay. Ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataon para makakuha ng clue. Hindi nagtagal, muling nagpumiglas ang babae at nagkamalay. Tila nagkaroon siya ng nakakatakot na bangungot.
matapos makita ang anumang pagkakataon para makakuha ng clue. Hindi nagtagal, muling nagpumiglas ang babae at nagkamalay. Tila nagkaroon siya ng nakakatakot na bangungot. Matapos makita ng malinaw ang mukha ni Buling, dali-dali niyang tinanong kung anong araw iyon. Matapos makuha ang sagot, kumikdi siya at sinabing 5 buwan na ang nakalipas. Naintindihan kaagad ni Buling na ang ibig sabihin ng sinabi niya ay nakulong siya ng 5 buwan. Mabilis niyang tinanong si Lena kung nandyan siya palagi. Matapos makakuha ng isang positibong sagot, nagtanong siya muli kung may isang batang lalaki doon. Jonathan. Agad silang nag-imbestiga sa paligid ng lugar kung saan nangyari ang aksidente sa sasakyan. Hindi nagtagal, biglang may pumasok na lalaki sa selyadong eksena. Sinabi niya na siya ang inspektor ng lugar na ito. Ngunit agad na naghinala ang babaeng pulis. Dahil kagabi, noong binabantayan niya ang lugar ng aksidente, may nadiskubre siyang kotseng nakatago sa malapit. Lalabas na sana siya pero umandar ang sasakyan at umalis. Tinanong niya ang lalaki kung pumunta siya dito kagabi. Pero magpatrolya daw siya ng madaling araw at gabi. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang umalis. Napakabilis, nakakita sila ng abandonadong lumang lugar na pinaghihigpitan ng militar dito. Ngunit nang maakit ang lahat sa lugar na ito, sa kagubatan sa likuran nila, may isang taong natatakot, humihinga ng malalim. Agad na nakipag-ugnayan si Aida sa counter-terrorism team, ngunit ipinaalam na hindi pinapayagan ng military restricted area na malayang makapasok ang mga tagalabas. Pero sabi ni Aida, sa ngayon, sa loob ay may isang 8 anyos na batang lalaki na nahaharap sa panganib. Maxi, may anak ka na rin. Subukan mong isipin na anak mo ito. Nakumbinsi ang lalaki sa sinabi ni Aida, kaya agad siyang nag-utos ng malaking paghahanap. Ngunit sa oras na ito, muling lumitaw ang patrol inspector, sinusubukang pigilan ang mga ito sa paghahanap. Hindi siya pinansin ni Aida, ipinahayag ang kanyang intensyon na magpatuloy sa pag-arte. Ngunit hindi nagtagal nang makapasok ang team, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sunod-sunod na sigaw ng lalaki sa sakit. Mabilis na tumakbo si Aida para tingnan ang sitwasyon. Tumigil ka dyan, may tambangan dito. May mga landmine sa lahat ng dako. Ito ay ganap na lampas sa kanilang mga kalkulasyon. Ngunit pagkatapos ng investigasyon, walang record ng paglalagay ng mga minahan. Nangangahulugan ito na ang mga minahan ay inilagay ng arbitraryo ng ibang tao. Kaya lang tiisin ni Aida ang pressure ng kanyang mga nakatataas at inimbitahan ang bomb removal team. Napakabilis na tinanggal ang lahat ng mga minahan at bomba sa lupa. Makalipas ang ilang sandali ng paghahanap, sa wakas ay nakuha na ng asong pulis ang signal. Ito ang bahay na hinahanap nila. Ngunit bago pumasok, tinawagan ni Aida si Buling. Sinabi sa kanya na tanungin ang babae kung may ibang tao sa silid. Bukod sa bata, may tao pa ba sa kwarto? Siya. Gumamit ako ng glass ball para tumama sa kanyang temple area. Pero pagpasok nila, may nakita silang bangkay sa sulok. Mukhang patay na ang lalaking iyon. Maingat na tinanggal ni Aida ang sando na nakatakip sa kanyang mukha. Ngunit sa sumunod na segundo, halos masuka siya. Sino da? Napunit ang mukha ng salarin. Tinanong siya ni Buling kung nahanap na niya ang bata. Narinig ito ng babaeng malapit at agad na sinabing si Jonathan ay nasa ilalim ng kama sa silid ng mga bata. Sure enough, nakita nila ang bata sa ilalim ng kama. Ngunit idinilat ng bata ang kanyang mga mata at abing si Jonathan ay nasa ilalim ng kama sa silid ng mga bata. Sure enough, nakita nila ang bata sa ilalim ng kama. Ngunit idinilat ng bata ang kanyang mga mata at hindi umimik. Sinabi muli ng babae sa kanila kung ano ang gagawin. Jonathan, tama ang ginawa mo. Mangyaring sabihin ito. Sure enough, pagkasabi nito ni Aida, huminga ng malalim si Jonathan, saka hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Aida. Sa oras na ito, sa wakas ay payapa na ang lahat. Ngunit sa oras na ito, muling tinanong ng babae sa kama si Buling. Nasaan na siya? Patay na siya. Matapos malaman ang sagot, nakahinga ng maluwag ang babae. Patay na sa wakas ang taong laging pumipilit sa kanya. Pagkatapos gumaling sa pag-iisip, sa wakas ay nagsalita siya. Ang pangalan ko ay Jasmine Grass. Pagkatapos noon, sinabi niya kaagad ang totoo tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Agad na nagpadala si Buling ng isang tao upang hanapin ang kanyang ama. Hindi napigilan ni Jasmine ang umiyak ng malakas. Sa wakas ay ganap na siyang nakalaya sa kasamaan.
Ngunit nang tumalikod si Bulin, bigla siyang nakatanggap ng larawan ng patay. Sa sandaling ito, napagtanto niyang may mali. Sabi mo minsan mo lang siya sinaktan, di ba? Ngunit ang kanyang mukha ay napiunit, malinaw na hindi sanhi ng pambubugbog. Pagkakita ng litrato ay agad na natuwa si Jasmine. Ipinaliwanag niya na isang beses lang niya talaga siya nataman, pero sa pagkakataong iyon, nabasag na ang glass ball. Nang makitang unti-unting nawawala ng kontrol ang mood ni Jasmine, wala nang nagawa si Bulin kundi ang umalis pansamantala para kumalma siya. At kasabay nito, sa hindi kalayuan, may pares ng mata na nakatitig sa kanya. Sa hindi kalayuan, may pares ng mata na nakatitig sa kanya. Inaanyayahan lang ang babae sa isang interview para sa isang trabahong may mataas na sweldo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay magtutulak sa kanya sa isang dead end. Pagkatapos niyang unti-unting magkamalay, natuklasan niyang nasa kakaiba siyang storage room. Nakatali ang magkabilang kamay at paa. Biglang may pumasok na lalaki. "Kumusta ka, Lena?" "Hindi Lena ang pangalan ko." Hindi niya maintindihan kung bakit Lena ang tawag nito sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-react, inilagay ng lalaki sa kanyang harapan ng isang bote ng tubig at isang bote ng pangkulay ng buhok. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na kakulayan niya ang kanyang buhok mula kayumanggi hanggang blonde, at pagkatapos ay maaari siyang uminom ng tubig. Kusang tumanggi si Jasmine. Ngunit nang makita niyang umalis ang lalaki nang walang sinasabi ay mabilis siyang pumayag. Akala niya noong una ay kung magtutulungan sila, hindi sila masasaktan, ngunit nang matapos ang lalaki sa pagpapakulay ng kanyang buhok, ginamit niya ang isang mainit na alambre ng lata, na sinunog ang kanyang kamay. Nasaktan si Jasmine kaya nahimatay siya. Pagkagising niyang muli ay tinapos na ng lalaki ang paggamot sa kanyang sugat. Ang mga pagkilos na ito ay hindi lamang natakot kay Jasmine kundi naging napakapanaginipan din niya. Ano ba talaga ang gustong gawin ng lalaking ito? Ngunit bago niya linawin ang sitwasyon, sinimulan ng lalaki na basahin ang kanyang mga patakaran. Dito dapat ganap na sundin ang mga patakaran. Sa tuwing papasok siya sa silid, kailangang tumayo si Jasmine sa pintuan para salubungin siya at iunat ang kanyang mga kamay. Makatitiyak ito na wala siyang anumang nakakasakit na armas na nakatago. Kahit kumain ka o pumunta sa banyo, magagawa mo lang ito sa oras na itinakda niya. Biglang nakaramdam na naman ng hindi komportable si Jasmine. Ngunit nagalit ang lalaki, hinawakan siya sa kamay, at pinagalitan na mag-ingat na huwag madumihan ang damit na suot niya. Muli siyang nahimatay. Pagkagising muli, may dalawang kakaibang bata sa kanyang harapan na tinatawag ang kanyang ina. Laking gulat ni Jasmine sa eksenang nasa harapan niya. Kung hindi ka kasal, paano ka magkakaanak? Hindi niya ito inisip at tumugon na hindi niya sila anak. Pero maamong mukha ang ipinakita ng lalaki at lumapit sa kanya. "Tama, Lena, anak natin yan, asawa mo ako. Kami ay isang masayang pamilya. Pero hindi ko sila anak. Ako lang ang may ganitong pamilya, wala nang iba." Ngayon lang napagtanto ni Jasmine na siya ay kanidnap at naging kapalit ng isang babaeng nagngangalang Lena. Ang dalawang bata na iyon ay malamang na anak ni Lena at ng lalaki. At kailangan niyang kumilos bilang kanilang ina. Sa mga sumunod na araw, si Niyon ay malamang na anak ni Lena at ng lalaki. At kailangan niyang kumilos bilang kanilang ina. Sa mga sumunod na araw, sinimulan siyang sanayin ng lalaki ayon sa kanyang mga alituntunin. Noong una, sinubukan ni Jasmine na lumaban, ngunit sa bawat pagkakataon, nauuwi ito sa malupit na labanan. Humingi rin siya ng tulong kay Hana. "Pakiusap, iligtas mo siya." Ngunit pinayuhan lamang siya ni Hana na makinig sa kanyang ama dahil sa itaas ng kanilang mga ulo, mayroong isang camera na walang dead angles. Sa sandaling ito, lubos na naunawaan ni Jasmine na marahil ay mahirap para sa kanya na makatakas. Sa mga sumunod na araw, maaari lamang niyang sundin ang mga alituntunin ng lalaki, ibahin ang anyo ng sarili bilang Lena, at maging ina ng mga bata. Sa wakas, isang gabi pagkalipas ng 5 buwan, nagkaroon ng pagkakataon si Jasmine na makatakas. Sinamantala niya ang pagiging walang kalaban-laban nito at namit niya ang isang bowl ang salamin sa ulo nito. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos tumakbo palabas, na aksidente siya at dinala sa ospital. Nakatakas kasama niya ang maliit na si Hana. Pagkatapos nito, pinuntahan ng mga pulis ang silid kung saan nakakulong si Jasmine at nakita si Jonathan at isang bangkay ng lalaki. Matapos malaman ang balitang ito, sa wakas ay naglakas loob si Jasmine na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Pero ang katawan ba talaga ng lalaking iyon? Kung si Jasmine ang kapalit ni Lena, saan kaya nagpunta ang totoong Lena?
Ang mga pulis ay nagsagawa ng kumpletong paghahanap sa bahay. Ang mga pulis ng Buling mula sa Criminal Division ay maingat na hinanap ang bawat sulok ng bahay. 13 taon nang gumugulo sa isipan niya ang insidente ng pagkawala ni Lena. Napakabilis, natuklasan nila ang isang malaking bilang ng mga kamera. Natuklasan din ni Buling ang isang painting sa bisagra ng kama ng bata. Ang pagpipinta ay naglalarawan ng isang magandang hardin at ang mga magulang ni Lena. Napakalinaw na ang larawang ito ay iginuhit ni Lena. Hindi siya makatakas dito, kaya ginamit niya ang pamamaraang ito upang makilala ng kanyang mga anak ang kanilang mga lolo't lola. Ipinapaliwanag din ito kung bakit sinabi ng kanyang anak na si Hana na nakilala niya ang kanyang lolo at nagpunta sa isang flower garden tour. Ito ang lahat ng kaligayahang naiisip nila sa mahihirap na kalagayan. Nadurog ang puso ni Buling. Alam niyang malamang nasaktan si Lena. Napakabilis, nahanap nila ang router na nakakonekta sa camera. Unti-unting pinutol ng pulisya ang lahat ng kapangyarihan, at nawalan din ng signal ang eksena sa camera sa isang lihim na silid. Pagkatapos ay narinig ng pulis ang isang tunog ng tiking at ang mga pulang ilaw ay patuloy na kumikislap. Pagkatapos mag-react ay nagmadali silang lumabas. Mabilis na tumakbo ang lahat, may bomba. Sa kabutihang palad, lahat ay nakatakas sa oras. Sa sandaling ito, napagtanto nila kung gaano katakat ang lalaking iyon. Napakabilis, ang bangkay na natagpuan nila sa bahay ay nagkaroon ng resulta ng autopsy. Namatay ang lalaki matapos mabali ang kanyang leeg mula sa likuran ng mapurol na bagay. Ang mga sugat sa mukha ay pawang sanhi pagkatapos ng kamatayan. Nagtugma ang tol na naging sanhi ng pinsala at ang fragment ng glass ball na natuklasan nila. Hindi rin tumugma ang kanyang DNA sa dalawang bata. Masasabi rin na hindi siya ang ama ng mga bata. Nangangahulugan din ito na maaaring siya ay kasabwat, ngunit hindi ang tunay na pumatay. Susunod, ang forensic scientist ay nagsiwalat ng mas nakakagulat na balita. Bagamat makikita sa genes ng dalawang bata na sila ay mga anak ni Lena, hindi sila pareho ng ama. Bago pa nila ito lubos na nakatanggap sila ng panibagong balita. Isang bungo ang natagpuan sa kakahuyan hindi kalayuan sa bahay na iyon. Alam ni Buling na malamang kay Lena ito. Bagamat alam niyang maliit na ang pag-asa na mabuhay pa si Lena, hindi pa rin niya matanggap ang resultang ito. Ngunit nang subukan nila ang mga gene ng bungo, natuklasan nila na hindi ito kay Lena, ngunit ang hair tie ay naglalaman ng 2 hibla ng buhok ni Lena. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay kapalit din ni Lena. This girl died 15 months ago, kidnap si Jasmine 5 months ago. Kaya sa iba pang 10 buwan, tiyak na may iba pang biktima. Sinabi ni Buling ang balitang ito sa mga magulang ni Lena, ngunit para sa kanila ay hindi ito magandang balita. Dahil kung naghahanap pa ang lalaking iyon ng kapalit ni Lena, ibig sabihin patay na si Lena. Ngunit pagkatapos noon, kinuha ni Buling ang isang larawan. Ini-profile nila ang mukha ng katawan ng lalaki. Tinanong niya ang mga magulang ni Lena kung kilala nila kung sino ang lalaking ito. Pero hindi pa daw niya ito nakilala. Tapos nagalit at sinisi ang mga ito kung bakit ang tagal nilang hindi natagpuan ang mamamatay tao, at bakit hindi nila tinanong ang babaeng iyon na nagngangalang Jasmine. Ngunit dahil sa likas na pagprotekta sa biktima, hindi pinapayagan sa ngayon ang pagtatanong kay Jasmine. Nakalabas na si Jasmine sa ospital. Tinanggihan niya ang alok na umuwi kasama ang kanyang ama at manirahan mag-isa sa isang apartment. Nagpadala ang pulis ng mga tao para protektahan siya 24 na oras. Ngunit sa sandaling lumipat siya sa apartment, sa isang kotse sa hindi kalayuan, may isang lalaki na nanonood ng lahat. Akala ko naka-recover na sa normal si Jasmine, pero nung oras na para kumain, naghintay pa rin siya ng mag-6 para magsimulang kumain. Parang nakatanim na sa katawan niya ang rules ng lalaking iyon. Lalong lumala ang sitwasyon pagkatapos noon. Nag-echo pa rin sa utak niya ang boses ng lalaki. Para sa isang nakapirming yugto ng panahon, pilitin siyang gumawa ng isang nakapirming trabaho. Sa wakas, hindi na nakatiis si Jasmine. Kumuha siya ng pangkulay ng buhok at kinulayan ang kanyang buhok pabalik sa orihinal na kulay nito, sinusubukang gamitin ito para takasan ang boses na kumokontrol sa kanya. Pero habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok ay may narinig siyang katok sa pinto. Sabi ng babae sa labas ng pinto, pinadalhan siya ng kanyang ama ng prutas. Habang hinihintay niyang umalis ang dalaga, dahan-daang binuksan ni Jasmine ang pinto at mabilis na kinuha ang bag ng prutas. Ngunit ang mga bagay na nahulog mula sa bag ay nagparamdam sa kanya na nawala. Doon, may isang bote ng dilaw na pangkulay ng buhok at oatmeal, na madalas niyang kinakain habang nasa bihag.
Pag sumigaw ka papatay kita, pag may ginawa kang mali papatayin din kita. Ito ang aking panuntunan. Huwag kang magkamali, Lena. Hindi pa patay ang lalaking iyon, tsaka napakalapit pa niya. Pero bago pa man siya makarecover ay tumunog ulit ang doorbell. Tumawag si Buling, gusto siyang makausap. Mabilis na inayos ni Jasmine ang kanyang mga gamit, nagkunwaring walang nangyari, saka siya pinagbuksan ng pinto. Tinanong siya ni Buling kung ang taong humahawak sa kanyang bihag ay ang parehong lalaki. Agad namang sumang-ayon si Jaeman. Pagkatapos ay kinuha ni Buling ang larawan ng namatay na lalaki at tinanong kung nakilala na niya ang lalaking ito. Natuwa naman agad si Jasmine. Iyon ang lalaking sumaksak sa kanya at tumakas noong gabing iyon. Narinig mo ba ako? Tatawag ako agad ng ambulansya. Natigilan si Jasmine, pilit na tinatago ang gulat. Muling nag-echo sa utak. Natigilan si Jasmine, pilit na tinatago ang gulat. Muling nag-echo sa utak niya ang tunog ng lalaki. Hinimok niya itong sagutin ang tanong. Sa pagsagot ay galit ang boses ni Jasmine. Nakita ni Buling na nagsisimula na siyang mabalisa, kaya hindi na niya itinuloy ang pagtatanong sa kanya. Ang ekspresyon at sagot ni Jasmine ay nagpaisip kay Buling na ang kasong ito ay maaaring magkaroon ng maraming salarin. Pagkaalis ni Buling, sa wakas ay naunawaan ni Jasmine na hindi siya makakatakas sa mga kamay ng lalaking iyon. Ngunit ngayon, bagamat natagpuan na ang lahat ng bangkay ng mga biktima, wala pang nakitang bangkay na pag-aari ni Lena. Sinuri ni Pulis Buling na laging hinahanap ng pumatay ang katawan ni Lena, na gustong manatili sa tabi nito. Nangangahulugan din na napakahalaga ni Lena sa kanya. Kaya't ang katawan ni Lena ay nasa isang lugar na napakahalaga sa pumatay. Ngunit sa kasalukuyan ay walang balita sa pangalang iyon. Ang tanging bangkay ng lalaki na natuklasan sa lugar ng detention ay hindi ang ama ng dalawang bata, at imposibleng matiyak kung siya ang tunay na pumatay o kasabwat. Biglang nagkaroon ng panghuhusga si Buling. Sa agarang hinaharap, ang anak ni Lena na si Hana ay mga 12 hanggang 13 taong gulang. Kasama ang sitwasyon ng kanyang nakababatang kapatid sa ama, malamang na bago kaninap ay buntis na si Lena. Baka magamit natin ang babae para mahanap ang salarin. Nahanap niya kaagad ang lahat ng dating nobyo ni Lena bago siya kaninap, na iniipon ang lahat ng kanilang DNA. Oo naman, hindi nagtagal, bumalik ang resulta ng pagsusulit at natagpuan nga ang ama ni Hana. Ngunit siya ay may pamilya at mga anak sa mahabang panahon, at karaniwang hindi nakatira dito. Obviously, hindi siya marunong mag-assault. Kaya, ang may kasalanan ay maaari lamang ang ama ng nakababatang kapatid ni Jonathan. Ang parehong mga bata ay ipinadala sa isang pasilidad ng psikolohikal na pagpapayo. Ang doktor ay nagsimulang magsanay sa kanila, kung paano mamuhay ng normal. Si Hana ay palaging madaling makibagay, ngunit si Jonathan ay napaka-withdraw at tumangging makipagtulungan. Nakita iyon ni Hana at agad na nilapit sa tenga niya. Kung hindi ka magaling, kapag dumating si Dad para sunduin kami, hindi ka na niya babawiin, kailangan mong manatili dito magpakailanman. Hinihintay pa rin ng batang babae na sunduin sila ng kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating ang nurse na si Lucy, na nag-alaga sa kanila, para bigyan siya ng storybook. Ngunit pagkatanggap ni Hana ng regalo ay agad siyang tumakbo at itinaas ito sa camera. Nagtataka si Lucy, nagtatanong kung sino ang hawak ng dalaga para makita niya. Ang aking ama, nakatingin ba siya sa camera? Ang paggawa nito ay makatitiyak na masusunod namin ang mga patakaran. Si Lucy ay sensitibo at agad na napagtanto ang problema doon. Nagmamadali siyang tumawag ng pulis kay Aida. Ngunit hindi kinuha ng ibang tao ang telepono. Pagkatapos noon, hindi niya maiwasang tumingin sa camera, hindi niya alam na malapit na siyang makaharap sa kapahamakan. Nang gabing iyon, nang umuwi siya, natuklasan niyang nawalan ng kuryente ang buong bahay. Matapos suriin, natuklasan na ito ay isang masamang electric jumper, agad na nakahinga ng maluwag si Lucy. Ngunit biglang may tumunog sa likuran niya, nataranta siya, saka pumasok sa examination room. Kinabukasan, naging katawan na ito. Ngunit nang dumating si Aida upang siyasatin ang eksena, walang nadiskubreng bakas ng pagpatay. I can only assume na habang inaayos ang bombilya, nahulog ako sa hagdan. Pagkatapos, hinanap ni Aida si Hana. Naglabas siya ng isang bungkos ng mga larawan, lahat ng ito ay sa sospek na nagpakulong kay Lena at sa iba pang mga batang babae. Ngunit nang tingnan ni Hana ang bawat larawan,
Sinabi niyang tatay niya iyon. Bakas sa kanyang mga mata ang kalmado at lamig. Halatang gustong guluhin ng dalaga ang investigasyon ng pulisya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Aida, binisita ng kanyang lolo si Hana. Habang ang maliit na batang babae at ang kanyang lolo ay nagbabalat ng araw, bigla niyang natuklasan na sa di kalayuan ay ang kanyang larwang pusa. Kasabay nito, natuklasan din ng kanyang nakababatang kapatid na si Jonathan ang isang glass ball sa ilalim ng kanyang unan. Lahat ito ay mga regalo sa Pasko na ibinigay sa amin ni Papa. Ngunit pagkatapos ng insidente, hindi na natagpuan ang larwang pasang iyon. Manauding nabasag ang glass ball. Malamang nasa malapit ang kanilang ama. Ang dalawang regalong ito ang hudyat ng pag-uwi ng dalawang bata. Kinabukasan, biglang lumabas sa cover ng dyaryo ang litrato ni Hana sa Psychological Service Center. Kung titingnan ang shooting angle, maaaring dahil nasa labas ng pinto ang camera. Ngunit ang kaligtasan doon ay napakataas. Ito ay ganap na hindi makatwiran para mangyari ito. Biglang naalala ni Aida ang patrol inspector na iyon. Siya ay lumitaw sa pinangyarihan sa oras ng krimen, at pagkatapos ay sinubukang pigilan ang mga ito na magsagawa ng paghahanap sa lugar ng detention. Siya ay empleyado ng surveillance company at nakikita niya ang lahat ng kamera na pinangangasiwaan ng kanilang kumpanya. Napakadali para sa kanya ang paggawa ng larawan ni Hana. Sa partikular, mayroon siyang record ng pagnanakaw, pang-iitsa at paglabag sa iba. Ngunit nang tanungin, mukhang kalmado siya at sinabing ito ay isang bagay lamang na ginawa niya noong siya ay teenager at ngayon ay inosente. Hanggang sa kinuha ang DNA sample, hindi siya nagpanik. Sure enough, matapos makuha ang resulta, napatunayang wala siyang relasyon sa dalawang anak. Beautifully may bago silang balita. Natagpuan nila ang isang nasunog na kotse sa kagubatan, pagkatapos ay ginamit ito upang mahanap ang may-ari ng kotse. Natuklasan na ang may-ari ng kotse ay ang bangkay na natuklasan nila sa bahay na iyon. Malamang siya ang may-ari ng getaway car na nakabangga kay Jasmine. 4 na buwan lang ang nakalipas, ibinalik niya ang kanyang asawa mula sa South Africa. Malinaw na siya lang ang biktima. Ngunit nang makilala ang larawan, bakit hindi sinabi ni Jasmine ang buong katotohanan, na sinadyang ipaunawa sa kanila na siya rin ang mamamatay tao? Tungkol naman sa tunay na mamamatay tao, ang ama ni Jonathan, sino siya at saan siya nagpunta? Nakita ng lolo ni Hana ang pahayagan at galit na galit. Kung hindi mapapanatili ng mga serbisyong psikolohikal na ligtas ang kanyang apo, nagpasya siyang iuwi si Hana para alagaan siya ng personal. Nang malaman ng balitang ito, personal na sinabi ni Hana sa kanyang kapatid. Darating si Lolo para sunduin ka. Kailan ka babalik? Hindi na ako babalik, pero mamaya si sunduan kita, malapit na tayong bumalik tulad ng dati, forever a family. Sobrang conscious ng nakababatang kapatid ni Jonathan, alam niyang matagal nang namatay ang kanilang ina kasama ang sanggol na iyon. Ilang taon na pala ang nakalipas, talagang buntis si Lena sa kanyang pangatlong anak, ngunit nakakulong sa isang lihim na silid, kaya mahirap ang panganganak at siya ay namatay. Ngunit tungkol dito, hindi nila maaaring sabihin sa pulisya ng kalahating salita. Kinaumagahan, bago umalis si Hana, tahimik siyang nagpahiwatig sa kanyang kapatid na huwag magsalita ng kahit ano. Parang nangyayari ang lahat ayon sa plano niya. Sa kabilang banda, nagpupumiglas pa rin si Jasmine. Nakatatak sa utak niya ang boses ng lalaki at lagi siyang pinapahirapan. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob na lumabas ng pinto. Ngunit agad siyang inutusan ng lalaking nasa ulo niya na umuwi. Sa huli, hindi pa rin natalo ni Jasmine ang kanyang takot, ngunit nagmamadaling bumalik. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsisikap na kumalma, inilabas ni Jasmine ang piraso ng salamin na tahimik na inilagay ni Hana sa kanyang kamay habang nasa ospital at tinaga ang kanyang braso. Ito ang tanging paraan para makatakas siya sa kontrol. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang doorbell. Tinanong siya ng may-ari ng apartment sa labas kung ayos lang siya. Ang sabi ng ama ng dalaga ay nawalan lang sila ng kontak sa isa't isa. Nang marinig ito ni Jasmine ay tila tuluyang napahamak. Ang lalaking naghahanap ng may-ari ng bahay ay hindi ang kanyang ama, kundi ang lalaking laging kumokontrol sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang camera at napagtanto niya na sa pamamagitan nito, sinusubaybayan niya ang bawat kilos niya. Hindi nagtagal, nilabas muli ni Jasmine ang pangkulay ng buhok at pinakulayan ang kanyang buhok ng parehong gintong kulay noong siya ay nakakulong. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Natigilan si Buling at muling hinahanap si Jasmine. Gusto kong makita kung may maitatanong ako.
Ngunit nakita niya ang buhok ni Jasmine sa ilalim ng scarf at nadiskubre niyang nagpakulay muli ito ng buhok tulad ng dati. Agad namang nagdahilan si Buling para tingnan ang banyo. Oo naman, sa basurahan ay may nakabalot na pangkulay ng buhok. Napagtanto niya kaagad ang problema. Pinagmasdan niyang mabuti ang silid, nang iangat niya ang kanyang ulo, natuklasan niyang may nakargong camera sa fire alarm system sa kisame. Mabilis siyang kumalma at nagkunwaring walang napapansin. Ngunit ang kanyang mga kilos ay napansin ng taong nasa likod ng camera. Pagkatapos noon, hindi na nagtanong pa si Buling. Matapos makumpirma na may mga camera sa buong silid, nagmamadali siyang umalis. Pagkabalik sa sasakyan ay huminga siya ng malalim. Ang lalaking iyon ay laging naglakas loob na panoorin ang kanilang mga kilos, at siya ay nasa paligid nila. Nagpa siya siyang ipagtanggol dito. Pagkaalis niya ay agad na inimpake ni Jasmine ang mga bagahe niya. Nasa utak ko ang boses ng lalaking iyon. Ang galing mo, Lena, umuwi ka na. Pagkatapos noon, sinuot niya ang damit na suot niya noong siya ay nakakulong, pagkatapos ay humarap sa salamin at sinabi ang isang pangungusap, I love you. Sinundo si Hana sa bahay ng kanyang lolo. Matag nag-ayos ng kwarto ang lolo niya. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si lolo sa ingay sa itaas na palapag. Nang pumunta siya upang suriin, natuklasan niyang nawala si Hana. Mabuti na lang at mabilis na nahanap ang dalaga sa may bintana sa ibaba. Ang batang babae ay nakatayo sa harap ng bintana, at kumakaway patungo sa bintana. Nakahinga na ng maluwag si lolo. Pero kinaumagahan, pagkagising niya, nawala na naman si Hana. Nagmamadaling pumunta si lolo para hanapin ang buong pamilya. Pero matagal nang umalis si Hana dito. Ang batang babae ay nasa isang sleeper car na puno ng mga kamera. Ang taong nakaupo sa kanyang harapan ay ang kanyang ama, ang lalaking lumikha ng lahat. Ipinakita niya sa kanya ang kanilang bagong silid, na bago rin nilang kulungan. Tapos, lumipat ulit siya sa camera ni Jasmine. Tapos na siyang mag-impake at handa na siyang lumabas. Pagkatapos nito, sunduin na lang sina Jasmine at Jonathan at magiging masayang pamilya na naman sila. Tila kalmadong inayos ni Jasmine ang lahat, ngunit kumuha siya ng kutsilyo sa drawer at itinago ito sa kanyang manggas. Ang lahat ng ito ay malinaw na nakita ng lalaking iyon. Tapos, nakatanggap si Jasmine ng text message mula sa kanya, naghihintay daw siya sa turn. Pagkalabas ni Jasmine ay nagmamadaling sumunod si Buling na buong magdamag na naghihintay dito ngunit naliligaw pa rin sa ibang liko. Ngunit biglang nakita ni Buling ang lalaking nagmamaneho ng kotse at biglang naalala na nakita siya sa istasyon ng pulisya. Siya ang may-ari ng isang surveillance technology company. Naaalala ang lahat ng mga pahiwatig, agad na naunawaan ni Buling ang lahat. Mabilis niyang sinundan siya, pagkatapos ay tinawagan si Aida, sinabihan siyang imbestigahan kung ano ang kinalaman ng may-ari ng kumpanya ng engineering kay Lena. Agad namang pumunta si Aida sa engineering company para mag-imbestiga. May record ba dito sa bahay ni Lena? Paglingon niya ay nakita niya ang litrato sa dingding. Ang sabi ng staff ay lolo ni Boss Las. Kamukang kamukha ni Las ang kanyang lolo. Nakatira pa rin siya sa kanyang lolo't lola. Pagkatapos, nang tumingin sa isa pang larawan, natuklasan ni Aida na sa loob nito, mayroong isang batang babae na halos kamukha ni Lena. Sinabi ng staff na nanay ito ni Las. Isang araw, bigla siyang tumakbo at nawala. Noong panahong iyon, napakabata pa niya. At hindi pa nila nakita ang ama ni Las. Kumuha ng dalawang larawan si Aida. Sa sandaling ito, tiningnan din niya ang mga tala. Noong 2002, kinuha ng pamilya ni Lena ang kanilang kumpanya para mag-install ng surveillance system. Ngunit ang huling beses na tumunog ang babala ay 13 taon na ang nakakaraan. Mabilis na kinuha ni Aida ang litrato para hanapin si Jonathan. Ngunit malamig pa rin si Jonathan, sinabi na ang taong nasa larawan ay kamukang kamukha ng kanyang ama noong siya ay matanda, at ang taong may hawak sa bata ay kamukang kamukha ng kanyang ina, ngunit may kaunting pagkakaiba. Sa puntong ito, malinaw na ang kaso. Sila ang kanilang ama, siya rin ang mamamatay tao. Nang mga oras na iyon, si Lena ay mag-isa sa bahay. Pumunta sila sa bahay para ayusin ang camera at nakita niyang kamukang kamukha niya ang kanyang ina. Kaya nagkaroon siya ng pervert na pag-iisip. Hanggang sa makalipas ang 13 taon, ikinulong pa rin niya si Lena, ipinanganak sina Hana at Jonathan, hanggang sa mamatay sila pagkatapos manganak. Pagkasakay ni Jasmine sa sasakyan ay agad siyang pinusisan ni Hana. Ngunit hindi na siya natatakot, nagtatanong kung bakit hinayaan nilang mabuhay. Ngunit muling hinawakan ni Las ang kanyang tiyan. Bago pala siya tumakas ay nadiskubre siyang buntis.
Ang mas mahalagang dahilan pala ay ng gabing iyon, pagkatapos kunin ni Jasmine ang pagkakataong tamaan si Las, kinuha ang susi at umalis. Ngunit itinaas ni Jonathan ang bolang kristal, na mukhang napakalungkot. Kinuha ni Hana ang mga labi sa kamay ng bata at sinabi sa kanyang nakababatang kapatid na linisin ang eksena, maghintay hanggang magising ang kanyang ama at sabihin sa kanya ang lahat, pagkatapos ay lumabas na mag-isa upang hanapin ang kanyang ina. Right after that, naaksidente si Jasmine. Si Hana naman, nang magpanik ang driver, tahimik siyang gumamit ng stick para bugbugin ang driver hanggang sa mahimatay ito. Pagkatapos noon ay sinundan din siya ng ama. Sinadya ni Las na samantalahin ang sandaling ito para harapin si Jasmine, ngunit nakiusap si Hana na itago siya, dahil siya ang ina na pinakagusto niya sa iba pang mga babae. Mahal din niya ang kanyang anak na parang tunay na ina. Pumayag sila sa kahilingan ng kanyang anak. Ngunit kung gusto ni Jasmine na mabuhay, kailangan niyang magpagamot sa ospital. Pagkaraang tumahimik sandali, kinuha ni Las ang piraso ng salamin sa kamay ni Hana, nilaslas ang mukha ng lalaki, at saka sinabi kay Hana ang gagawin. Maghintay hanggang gumaling si Lena, saka siya darating para kunin sila at babalik. Pagkatapos ay tumawag si Las ng ambulansya. Muli niyang iniabot ang kapirasong baso kay Hana. Nagtanong ka kasi, pinakinggan lang ni Dad ang hiling mo. Dahil ikaw ang paborito kong anak. Naguguluhang tumingin si Jasmine kay Hana, hindi niya alam kung paano niya kaharap ang anak. Maya-maya ay 12 na, ito na ang oras para pumunta si Jasmine sa banyo ayon sa rules ni Las. Inihinto ni Las ang sasakyan sa isang desyerto na lugar, binuksan ang mga posas ni Jasmine, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang pulso, kumuha ng maliit na nakatagong kutsilyo, at inihagis ito. Ang huling pag-asa ni Jasmine ay pinatay ni Las. Ngunit nang mag-squat siya, inilabas niya ang maingat na nakatagong piraso ng salamin. Pagkatapos noon, nagkunwari siyang nahimatay. Tinapak siya ni Las para magising siya. Agad na nagkamalay si Jasmine at nakagawa ng nakamamatay na ganting atake. Hindi ako buntis. Tapos, sinaksak niya ulit. Hindi ako si Lena, ako si Jasmine. Iniligtas ni Jasmine ang sarili. Nang matapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa araw. Nang dumating si Buling, si Las ay naghihingalo. Sinubukan ni Buling na pigilan ang kanyang pagdurugo, pagkatapos ay tinanong siya kung nasaan si Lena. Sinabi ni Las na nasa flower garden siya at saka huminto sa paghinga. Umupo si Jasmine sa buhangin malapit, dinadama ang dagat at ang banayad na simoy ng hangin kasama si Hana. At tuluyang tinanggal ni Hana ang kanyang salamin. Pagkaraan ng 10 taon, sa wakas ay nakita na niya ang mundo sa kabila ng pader. Sa puntong ito, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang papel ni Hana sa kwentong ito. Ngunit sa wakas ay nagkaroon ng kalayaan at kaligayahan ang dalaga. Nang maglaon, ang mga labi ni Lena ay talagang hinukay mula sa hardin ng bulaklak. At si Hana at ang kanyang nakababatang kapatid na si Jonathan, pagkatapos ng isang yugto ng pagsasanay, sa wakas ay nagkaroon ng normal na buhay. Sila lang ang regalo ni Lena sa kanyang mga magulang.